Magandang araw mga bata! Ngayon ay pag-aaralan natin ang mga perang barya at perang papel ng Pilipinas. Handa na ba kayong matuto? Ang ating layunin sa araw na ito ay nakikilala ang mga bagong perang barya at papel. Ang simbolo na ginagamit natin para sa ating pera ay peso, o ito yung peso sign, letter P at dalawang guhit na pahiga sa letrang P. At ang isa pang ginagamit natin na simbolo ay ang letter C na may guhit na pahalang. Ito ang tinatawag na sentavo o sentimo. Mayroon pa rin tayong mga lumang perang barya na ginagamit hanggang ngayon. Ito ay ang mga perang barya na 10 piso, 5 piso, piso, 25 sentimo at 25 centavos, 10 sentimo o 10 centavos at 5 sentimo o 5 centavo. So ito ay halimbawa ng mga lumang perang barya ng Pilipinas. Ngayon naman mga bata ay pag-aaralan natin ang mga bagong perang barya ng Pilipinas. Ang una nating pag-aaralan ay ang mga centavos o ang mga sentimo. Ito ay 1 sentimo o 1 centavo. 5 centavos, 25 centavos. Ito naman ang ating mga peso, or meron tayo ditong piso or 1 pesos. 1 peso. 5 pesos, 10 pesos, at ang bago ngayon sa ating mga barya ay ang 20 pesos. Okay, mapapansin niyo dyan ang mga simbolo ng ating pera. Ang ginagamit natin na simbolo dito ay ang mga sentavo at ang peso sign. So, isa-isahin natin ngayon ang mga bagong perang barya. Ang nakikita nyo ngayon ay 1 centavo, 1 centavo, 1 sentimo. Sinusulat natin ito ng isa at ang simbolo ng centavo or cents, 1 centavo. Ito naman ang 5 sentimo o 5 centavos. Dalawamput 5 sentimo or 25 centavos. Piso or 1 peso. Ayan, makikita nyo dyan ang simbolo na peso sign. Okay, 1, tuldok at 2 0. So, sa piso or 1 peso, makikita natin si Dr. Jose Rizal. At sa likod nito, ang waling-waling. Sa likod ng pera na piso. Ito naman ang 5 piso or 5 pesos. Ayan ang simbolo, peso sign, 5, tuldok, 2 0. Makikita natin sa 5 piso na ito ang larawan ni Andres Bonifacio at sa likod ng 5 piso ay ang tayabak na halaman. Dalawa ang ating bagong 5 piso ngayon. Ito naman ang 10 piso o 10 pesos. Okay, peso sign, 10, tuldok, 2 0, 10 pesos. Makikita natin sa 10 pesos,
si Apolinario Mabini. At sa likod ng 10 piso ang kapa-kapa. Ano yan? Halaman o puno. At ito po ang ating bagong perang barya ngayon. Nabihira lang natin makikita. Ito ang 20 piso o 20 pesos na barya. Ayan, peso sign, 20, tuldok, 2 0. So, makikita natin sa 20 pesos na barya, si Manuel L. Quezon. So, tayo sa ating perang barya. Ngayon naman ay pag-aaralan natin ang mga bagong perang papel ng Pilipinas or Philippine bills. Ito ang 20 piso o 20 pesos. Paano isulat ang 20 pesos? Peso sign, 20, tuldok at 2 0. So, makikita natin sa 20 pesos ang larawan ni Manuel L. Quezon yung harap. Sa likod naman, makikita natin ang Banawe Rice Terraces. Ang kulay ng 20 pesos ay kulay kahel o orange. Ito naman po ang ating pera na 50 piso o 50 pesos. Paano isulat ang 50 pesos? Peso sign, 50, tuldok at 2 0. Sa harap ng 50 pesos, makikita natin ang larawan ni Sergio Osmeña. At sa likod naman nito, makikita natin ang Taal Lake. At ang kulay ng 50 pesos ay kulay pula o red. Ito naman po ang 100 piso o 100 pesos. So, isusulat natin ito, peso sign, 100, tuldok at 2 0. So, makikita natin sa harapan ng pera ang larawan ni Manuel Rojas. At sa likod naman nito ang Mayon Volcano. Ang kulay ng 100 pesos ay kulay lila o violet. Ito ang 200 piso o 200 pesos. So, sinusulat natin ito, peso sign, 200, tuldok at 2 0. Sa harap ng 200 pesos, makikita natin ang larawan ni Diosdado Macapagal. At sa likod naman nito, makikita natin ang Bohol Chocolate Hills at ang larawan ng Tarsier. Ang kulay ng 200 pesos ay kulay green o berde. Ito naman po ang ating 500 piso or 500 pesos. Paano isulat ang 500 pesos? Peso sign, 500, tuldok at 2 0. Sa 500 pesos, makikita natin ang mag-asawang Aquino. So, nandito ang ating dating presidente na si Corazon Aquino at ang kanyang asawa na si Senador Benigno Aquino Jr. Sa likuran naman po ng 500 pesos, makikita natin ang Puerto Princesa Subterranean River National Park at ang Blue Nape Parrot. Ang kulay ng 500 pesos ay kulay dilaw o yellow. Ang pera na ito ay 1,000 piso o 1,000 pesos. Sinusulat natin ito. Una, peso sign, 1,000, tuldok at 2 0. So, makikita natin sa 100 pesos ang tatlong larawan ni na Vicente Lim, Josefa Llanes Escoda at Jose Abad Santos. Sa likod naman ng 1,000 pesos ang Tubataha Reef National Park,
Ito ang UNESCO World Heritage Site. At ang kulay, meron din palang pearl. Ayan po yung pearl. At ang kulay ng ating pera na 1,000 pesos ay kulay blue o asol. Ang bagong perang papel ng Pilipinas ngayon ay ang 5,000 piso o 5,000 pesos. Sinusulat natin ito, peso sign, 5,000, tuldok at 2 zero. Ang harapan ng 5,000 pesos ay makikita natin ang larawan ng ating bayani na si Lapu-Lapu. At sa likod naman ito, ang larawan ng Mount Apo. Ang kulay ng 5,000 piso ay kulay kayumanggi o kape or tsokolate, kulay brown, mga bata. Okay, so tapos na tayo sa ating mga perang barya at perang papel. Ngayon naman po ay aalamin ko kung naintindihan nyo ang ating pinag-aaralan. Meron tayong pagsasanay. Ang una nating pagsasanay ay ikabit ang perang barya sa tamang halaga nito. Pwede nyo ring isulat sa inyong mga kwaderno kung ano ang halaga ng pera na nasa larawan. Ang una ay number 1. Ano ang halaga ng pera na ito? Ito ay 1 centavo. Okay, number 2. Ang halaga ng perang ito ay 5 centavos. Number 3. Ang halaga ng perang ito ay 25 centavos. Number 4. Ang halaga ng pera sa bilang 4 ay 1 peso. Number 5. Ito ay may halaga na 5 pesos o 5 piso. Number 6. Ito ay 10 piso o 10 pesos. At ang number 7 ay 20 pesos. Good job! Ngayon naman ay meron tayong ikalawang pagsasanay. Piliin ang tamang sagot. Hanapin niyo dito ang 20 piso o 20 pesos. Ang tamang sagot ay letra B. Pangalawa, piliin ang tamang sagot. Alin sa dalawang pera ang 100 piso? 100 pesos. Ang tamang sagot ay letter A. Number 3, alin naman sa dalawang perang ito ang 200 piso o 200 pesos? Ang tamang sagot ay letrang B. Pangatlo, alin naman dito ang 500 piso o 500 pesos? Ang tamang sagot ay letter A. Number 5, alin naman dito ang 1,000 piso o 1,000 pesos? Ang tamang sagot ay letter B. Number 6, hanapin ang 50 piso, 50 pesos. Ang tamang sagot ay letter A. Number 7, hanapin ang 5,000 piso, 5,000 pesos. Tamang sagot ay letter A. Magaling mga bata. Para naman sa inyong worksheet, sagutan ang dalawang worksheet na ito. Ang unang worksheet ay isulat ang tamang simbolo na gagamitin.
Ito ba ay peso sign o sentimo o centavos? Isusulat nyo lamang ang tamang simbolo. At dito naman po, isusulat ninyo ang tamang halaga ng pera. Gamitin ang simbolo na peso sign.